Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa aklat ni Propeta Jeremias, hinarap ng propeta ang betrayal at pang-uusig. Ngunit nanatili siyang matatag sapagkat alam niya na kasama niya ang Diyos na isang makapangyarihang mandirigma. Kahit may banta laban sa kanya, naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng tapang at tiwala. Sa aklat ni John, si Jesus ay hinarap din ng galit ng mga tao dahil sa kanyang pahayag bilang anak ng Diyos. Bagamat may mga tumanggi sa kanya, may mga naniwala matapos masaksihan ang kanyang mga gawa. Sila ay napuno ng paghanga at pananampalataya. Alam nyo, ayon sa isang pag-aaral tungkol sa paghanga o kapag ang isang tao ay nakaranas ng isang pambihirang bagay, nagbabago ang kanyang pananaw sa buhay. Ang ganitong karanasan ay hindi lamang emosyonal, kung hindi nagiging daan sa isang panibagong pag-unawa sa mundo. Ganito rin ang nangyayari kapag tunay nating nakikilala ang Diyos. Si Jeremias, kahit napalibutan ng mga kaaway, ay pinalakas ng paghanga sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mga nakakita sa mga milagro ni Jesus ay nabuksan ng puso sa pananampalataya. Hanggang ngayon, patuloy na gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Minsan, sobrang abala tayo sa ating mga problema, kaya hindi natin napapansin. Hindi ba? Hindi natin napapansin ang kanyang kapangyarihan sa paligid natin, sa kagandahan ng kalikasan, sa himala ng pag-ibig, at sa mga biyaya ng grasya. Bukas ba tayo sa paghanga sa Diyos? Hinahayaan ba nating baguhin tayo ng kanyang mga gawa tulad ni Jeremias at ng mga naniwala kay Jesus? Yakapin natin ang paghanga sa kapangyarihan ng Diyos upang patatagin ang ating pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nalalaman, kung hindi nadarama din ang kadakilaan ng Diyos. Amen.